Matumal ang huli. Mura pa ng benta sa talipapa. Mahabagin Diyos. Eh, wala tayong magagawa kung anong binigay ng dagat at pasalamatan na lang natin. Eh hanggang kailan ganito? Mukhang kailangan ko na maghanap para ibang pagkakakitaan. Maghintay ka lang, asawa. Kaibigan natin ang dagat. Kakampi natin ang dagat. Momsin, sayang na lang naman kalaban natin, Nay. Ikaw talaga? Ano bang ginagawa mo dyan? Assignment ko po pala, Tay. Oo, ang galing ng anak mo, no? Manang-mana ka talaga sa akin. Yan nga pala, inuusap ka ni Mang Nestor. Kailangan mo daw uli yung bangka. Ay siya ka mo. Bayaran niya ang araw ko. Oo nga daw, buong bangka ayusin mo eh. Kulang kalahating araw mo doon. Ay siya, pupuntahan ko siya bukas. Magaling ka naman dyan, Tay, ah. Ba't di mo pagkakitaan yung ginagawa mo? Pera din yan. Pangdalampasigan lang ako, nak. Yung mga katulad kong walang pangalan, kahit gano'n pa kagaling, hindi kikilalanin. Kung nasa teatro tayo, nasa bida't mga sikat lang ang spotlight. Sus, ayaw mo lang subukan eh. Hindi mo pa alam ang mundo. Pansin mo, pagkatapos sa isang palabas sa teatro, nasa ng ilaw. Nasa bida't mga sikat. Kailan kinilala yung mga nasa likod nito? Yung mga gumawa ng props, yung mga damit nila. Di ba hindi naman? Mahirap man at masakit, pero mga anino lang kami. Ay tama na yung kadramahan yung mag-ama. Nakahain na. Kain na. Baka lumamig pa yung pagkain. O pare, ako na bahala sa araw mo. Aba sadya. Ari nga pala tong bangkas na sinasabi ko sa'yo. Alam mo nang gagawin yan. Ako na bahala. Oo, sinisigurado ko masisilaw ang mga isda sa bangka mo. Sige, sige. Patapos na. Kaya na ulit, merienda muna. Unsa man? Ubus na usab. Unsa pa ang mahandom? Magtanom na sana, eh walang tubig. Yung tuyot, yung basakan. Maghintay na lang siguro kung unsay ihatag sa Ginoo. Kung anong igwan ng Panginoon. Ang damage pa ron, mas malapat din siya kaysa sa nagligad sa mga tinuwig. Mas lawig ka ron. Ang init. Walang makakain na tao tungod sa epekto ng init. Maapektuhan perti kitang gamay raw gani. Tungarag bajagyang na nalimpyo. Tungod sa bangi, kasunog sa linyo. Maudjud, dili na gusto sa atong mga anak ang pag-uma. Unsa ang kaugmahon sa umahan? Kinsa magpadayon sa gibuhat? Unsa ang resulta sa umahan sa Pilipinas? Kana usa ka pangutana nga walay tinong at tungod kay kami ang among mga anak dili gusto sa among trabaho. Subo lang palandungon, nga walay tawo nga gusto og trabaho, nga nagbutang og pagkaon sa lamesa. Kaluoy ang tata. Ngirit na ang nakakasilaw na araw ang lilim. Pagyukot pagbabanat ang kinikimkim. Kayo mangging sunod, kadalas ay itim. Alipin ng lupa, tigang na sa
makakanta gyud ka. Siya tinuod. Maayo na lang ang atong gibuhat dili lang pagtanom ug pag-ani. Unsa? Tingali ang Dios naghatag dili lamang sa paghimo sa mga lugas ngadto sa mga tanom. Apan sa pagtugot kanila nga mahimong atong kalingawan. Naa ka diha, kini nga mga lugas dili lamang gituyo nga itanom. Basin, magamit sab siya sa pagtatahom, sa palibot og mahimong makabalda. Garanliya nga bakda ko pakita sa bakbang na. O siya, biyaan ti ka diha, mamilit lang kog bangon siya. Ay, boss. Pasensya ka na. Sobrang traffic eh. Hindi, okay lang. Kadadating ko lang eh. Mas kadarating mo lang. Eh siya. Hmm. Ikaw prepare mo na ang gamit ha. Sige, boss. Siguro okay na ang gamit ko, bossing. Pwede na kaya na mag-start. Oo, simulan mo na. Sige ha. Lupit niyan, boss ha. Ilang taon ka na ba nagtatato? Halos 5 taon na din, boss. Ay, walang duda. Nung nabisit ko nga FB page mo, I was like, man, I should get my first tats from this man. Salamat po, bossing. So, kamusta naman ang business mo dito? Halata namang kaganda-ganda. Maganda na shot mo eh. Siguro sakto lang, bossing. Mas dumadami na nga kumpara dati. Bira talaga may dumaan sa shop ko dati. Para bang takot na takot. Mapadaan lang ang mga tao ay biglang bilis lakad. Grabe naman nga mga stereotype. Akala nila sa may mga tato, mga galing sa preso. Sabi nga nung iba, galing sindikato pa eh. Nakakuha mo, bossing. Siguro para kang nakakulong pa rin sa negatibong kaisipan ng karamihan ng pagkakaroon ng tato. Siguro para sa atin ang katotohanan, nakaugat to sa pagpapahalaga sa komunidad at pagtatato ng ating mga katutubo. Para bang bawat disenyo o kaya pwesto sa katawan may katumbas o kaya kahulugan para sa kanilang araw-araw na buhay. O kaya para sa kanilang pananampalataya. Parang ang pagtatato, isa yung makapangyarihang visual na wika. Hindi lang natatapos sa paglapat ng karayom, sa pagsirit ng tinta, o kaya sa loob ng balat, sa pagsirit ng tinta sa loob ng balat. Ang pagpapasa ng ating mga mensahe. Maaaring humahalagpas yung mga mensahe nating nais iparating sa ating mga kliyente. O kaya kung tumagos man sa iba pang nakakita, para maakit sila o maudyok kung ano nga ang storya sa likod ng bawat tato ng tao. Na-appreciate na ng karamihan ng ganitong bagay. Hindi man lahat ay nagagandahan o kaya tinatanggap ng trabaho. Pero ang importante, unti-unti na din nabibigyan ng halaga ang mga ganitong bagay. Guys, di ko talaga maintindihan ng mga iniisip ng tao eh. Wala naman ako nakikitang masama o pangit dito eh. Si Apo ang od nga, punong-puno ang kanyang katawan ng pinta. Agree ako dyan. Sa katunayan, kay Apo nga ako nagsimula eh. Kita mo tong 3 dots tattoo ko. Yan ang pinakauna kong tattoo. Siya din ang dahilan kung bakit ako nagtayo nitong tattoo shop. Hey, talaga ba? Oo, nung nagpunta ako sa lugar nila, nagandahan talaga ako sa kanilang mga tattoo. Kahit di yung mga simpleng guhit o kaya mga shapes, grabe. Kitang-kita mo kung paano nilalapat yung kahoy sa katawan. Gaanong talento siguro yung binubuhos sa paggawa nila ng disenyo. Para lang kasi yung pagpipinta sa canvas. Gaya nito, ang pagtatato, kailangan talaga ng effort, matinding focus, lalo na sa pasensya. Kaya talagang hipokrito lang ang magsasabi marumi ang pagtatato eh. Ay, saludo ko sa'yo, brother. Okay na boss, finish na. Wow, lupit talaga. Di ako nagsisisi na sa'yo ako pumunta. Recommend kita sa tropa ko. Salamat boss. Pero may iwan muna kita at ako may kliyente pa home service. Sige, boss. Salamat ha. Bossing, muna na ako Bye! Bayad mo.
Wala nang atrasan ng Department of Transportation sa plano nitong tanggalin ang mga luma, mausok at karag-karag na jeepney sa mga lansangan. Itutuloy na raw kasi ng ahensya ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program ngayong taon na ilang beses nang naurong ang implementasyon. Mula nang ilunsad ng DOTR ang PUV Modernization Program noong 2017, ay binigyan ito ng palugit ang mga transport operator na gumawa na lamang ng kooperatiba o korporasyon hanggang June 2020. Pero dahil sa pandemya, napurong ang deadline Sus! ng December 2021. Malinaw na iiwanan ng huwad na modernisasyon yun. Ang libo-libong driver na umaasa sa kakaunting kita sa pamamasada. Kasama nito ang milyong mga commuter, katulad ng mga estudyante at manggagawa. Sumasakay dito araw-araw. Nasabi ko sa inyo, hindi kayang bilhin ng normal na huwad ng isang bagong jeep. At ang bigat sa bulsa ng mamamasahe nito. Tingnan nyo. At saka, sa totoo lang, mas malaki pa yung kinukrudo namin kaysa sa inuwi namin. Ang minimum na krudo namin dito pag malakas na kita, biyahe ay 1,200 pesos. Magkano lang uwi ko dun? 700, 800. Eh, magkakasya ba naman yun sa 6 kong anak? Magkano na ngayon ang bigas at ulam? Ang langit-ngit ng aming karwahe ay panalangin para sa paunlad. Ngunit sa halip na pagsulong ay tila paatras ang naging tugon ng pamahalaan. Walang masama sa pag-unlad. Pero sa modernisasyon na nakaayon sa malalaking korporasyon, malinaw na hindi pa ngayon ang tamang oras para rito. Lalo na at patuloy ang paglala ng krisis pang transportasyon. Heto, bilisan ko ang takbo. Iwasang alisin ng tsuper ko na ito. Dito kinukuha ang aming pangangailangan. Kainit ang kasada'y paglalaban, sisigaw. Ikaw po kinig ka sa aming sinasabi. Baka maka-request ang mga namamasahe. Oy, alam mo ba ano man ang gagawin mo? Sa kalsada'y pasada papatuloy nyo ba to? Talagang walang patutunguhan, kundi kawalan ng kita, sakayan, at kinabukasan ang jeepney phase out. Aanhin ang magagandang minibus kung nangihina sa gutom ang mga nagmamaneho. Kala nila madali tayong takutin. Hindi madaling takutin ang mga tsuper na panday sa hirap, panganib, at dahas ng lansangan. Right po. Hello. Asa na kayo? Sabakay na ako ng jeep para makabot ako sa Sensa School. Ha? Hindi kayo makakasunod? Sino cameraman ko? Eh, panghabang choice ko. Hindi ako nalang mag-i-interview. O siya, sige na. Ako na ba mag-cover nito? Kailan kaya tuloy na may sasabuhin lahat ng to? Pagkasap pa kayang matupad sa nangiling at mapakinggan ng mga hinaing sa buwit ng bawat Pilipino? Manatili na lamang ba talagang mga bukit at tetra mga alakatong to? Anong silbi nito kung wala nang pakialam ng gobyerno? Hirap tanggapin. Nagpapatuloy ko to. Hello, Nay. Anak, may sulat na ulit na nakarating sa atin. Nandun na naman pangalan mo. Panibagong sulat na naman. Sigurado,
Nakasulat naman sa pulang tinta yung pangalan ko. Kailan ka ba titigil dyan? Baka mamaya ay isa ka na sa mapapanood ko sa balitang pinaril dahil NPA daw. Kaya mag-alala, Nay. Asawa din silang padala ng sulat. Bayad po. Naku! Sinasabi Bado. ko sa'yo, napakadelikado niyang ginagawa mo. Opo, mag-iingat po. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kaya ko pong sakripisyo sarili ko para sa katotohanan. Ano ba mapapala mo sa katotohanan na yan? Hayaan mo na lang yung ibang mga tao ang kumilos. Ano ka ba, Nay? Di ba ang favorite team song ko, yung galing sa GMA? Katotohanan ng papalaya sa bayan. Eh siya, bahala ka. Basta bawas-bawasin na yung pakikialam mo. Sige po, pababa na rin ako ng jeep. Meron pa po akong cover. Marahil madugo ang pagdalupong sa mga isyong kinakaharap ng ating lipunan. Sa kamay ng isang maladoble karang administrasyon, tanga ng moralidad na salasalabid. Katahimikan at pagsasawalang kibo ang nagiging tugon ng iilang Pilipino. At habang payapa ang lagay ng mga tikom, nasa bingit ng panganib ang mga sumisigaw na nagsusumamo sa animoy huwad na Diyos na nakaupo sa trono. Sa halip na punitin ng mga obrang nagsisilbing boses ng masa, marapat lamang ito'y dinggin. Hindi guhit ng mga mamamahayag ang tunay na kalaban, kundi ang kahirapan at kawalan ng pantay na pagtingin at karapatan na bunsod ng isang baluktot at maduming uri ng sistema ng mga namumuno. Ang mga mapaniil na lider ang siya nagpapahirap sa atin, hindi ang kolektibong guhit, obra at tikha ng mga mamamayan na lumalaban tungo sa isang maayos, makamasa at makapilipinong sistema. Boss, saan po dito yung pwede pong mapagtanungan kung sa mga student po pwede ibigay? Ay, pumunta na po kayo doon at sila po ang namamahala dito. Third building po mula dito. Office 340. Diretso lang po tapos kaliwa po. Tapos diretso lang po ulit. At makikita niyo po yung building na dito po. Punta na po kayo sa mga estudyante. Sige po. Thank you. Thank you. Kamusta night shift? Siyempre, pwede talaga. Kasi naman tapos ito mamaya. Siguradong saktak na baka. Pinukpok po pa. Sige pre, ingat. May malaki. Oh, anong oras na? Hindi pa rin kayo tapos? Guys, oo nga Kuya Eman parang mas nauna pang natapos yung shift ni Kuya Guard kaysa sa choreography namin hirapan talaga kami. Oh, tama-tama. Break ko pa naman. Gusto nyo ba ng tulong? Sumasayaw po kayo? Saglit. Paano na lang si sir? Oo, syempre din si TikTok na sumasayaw. Oo nga, kayo po yun. Grabe, ang lupit po nun. Ako ba yun? Apa naman sir, sikat na sikat ka nga po eh. Ikaw po kuya, laman ng epekti ko eh. Edi, ano na? Kailangan nyo ba ng tulong ko? Siyempre, di na po kami tatanggi. Oo nga, kayo na po yan eh. Tukol sa ba sa nyo? About po dun sa transition or transformation ng traditional dance to modern dance or contemporary. Pinapakita lang po namin yung pagbabago ang dating sayaw sa ngayon. Saktong-sakto. May napanood pa naman ako ganong sayaw, uri ng sayaw na tungkol sa inyo. So, siya, tara na, magsimula. So, ganito ang una. Paa mo na. 1, 2, 3. Kami ng Background Hotel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yun, tapos na tayo. Yay! So nadalayan ba kayo? Opo, salamat po kuya. Opo, maraming salamat po talaga. Kala po talaga namin nabuti kami na din sa kakaisip ng mga steps.
Oo nga eh. Buti na lang po naabutan po namin kayo sa break mo. So, may kailangan pa ba kayo? Actually meron pa po eh. Pwede po ba mag-TikTok tayo? Sure. Tara. Ito po yung... Kita ba? Nagagawa ko ito si Lorda. Good morning, class. Today we're going to go into an exciting topic, the beauty and fashion revolution. I want to hear your thoughts on how modern techniques and lifestyles are reshaping our fashion landscape. Who wants to start? Let's hear from you, Ara. Well, Miss Anna, I've been researching the indigenous textiles here in the Philippines, like the traditional hand-woven fabrics such as piñachos. What really caught my attention are the interpretations of these textiles. Designers are incorporating them into contemporary fashion pieces, creating a fusion of both tradition and innovation. Traditional textiles into modern designs not only preserve our cultural heritage, but also brings a unique flair to fashion. How about you, Kelsey? I've been exploring sustainable fashion techniques, and it's incredible how designers are using eco-friendly materials like bamboo fabrics and pineapple leaf fibers. They're not only reducing environmental impacts, but also promoting ethical practices in the fashion industry. That's fantastic, Kelsey. Sustainable fashion is indeed crucial in addressing the environmental challenges we face. Who else has something to share? Have you guys seen the latest collection from that local designer? The way she blends traditional Filipino textiles with modern fluids is just mind-blowing. I agree. And did you know that she's using sustainable fabrics in her designs? It's like a revolution in the fashion industry. Absolutely. It is fascinating to see how our cultural heritage has been revived in the contemporary fashion. The Philippines has always been a melting pot in tradition and creativity. Let's not forget the elegant handiwork of our artisans. The beadwork and embroidery are unparalleled. True, but I also admire how designers are incorporating technology into their creations. Have you seen those dresses with LED lights? It's like a wearable orange. Innovation truly knows no bounds when it comes to Philippine fashion. It's a testament to the richness and vibrancy of our culture. And I'm impressed by all your contributions, everyone. It's inspiring to see how passionate you are about the evolution of Philippine fashion. Now, before we wrap up, I have a confession to make. Fashion has always been more than a subject to me. In fact, once upon a time, I dreamt of becoming a fashion designer myself, walking down the runway, showcasing my own creations. But life had other plans for me. But what happened? Before I found my calling in teaching, I spent countless hours sketching designs and experimenting with fabrics. While my path eventually led me to education, my love for fashion has never waned. That's why I am thrilled to see all of you engaging with this topic with such enthusiasm. Who knows, maybe one of you will fulfill the dream I once had. Plus, the reality of being a fashion designer in the Philippines is not always as glamorous as it seems. While the industry is thriving, the financial instability can be daunting. And then, there's the issue of teachers' wages. Teachers' wages? Yes, unfortunately, teaching, despite being a noble profession, often comes with bigger pay.
But despite the challenges, I chose education because I believe in the power of knowledge and nurturing young minds. But who knows, maybe one day I'll still pursue my passion for fashion. But for now, I enjoy inspiring the next generation, even if it means sacrificing my own dreams. Thanks for sharing this story with me, class. Let's continue to explore the world of fashion together, shall we? Our country's aces, leaving their traces. Amidst the noises, work rejoices. Hardships they had, Philippine staff. Hidden talents they might also have. Others dream and have it worse. Some work the rain to break the dampers. They are for sure appreciated, but they also have their own hatred. Relies on luck or even fate. Working hard to achieve something great. They stand out, lending a hand. Give them thanks and shout a little grand. Workers a sense, our country grows. We should appreciate them the most. Yeah. Everyone they pursue is most respected by me and from society to for society they always work all around the world. Liwanag sa dilim. Sa dinaranas ng bayan ngayon, sundan natin, kumapit tayo sa liwanag sa dilim. Ituring ang iyong sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang. Magigising ang lupang kulang sa dilim. Ikaw ang magsasabing kaya mo to. Tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Sigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing. Liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Ako ay sakto. Ako ay jeepney driver. Ako ay kwartso. Ako ay mangisda. Ako ay tattoo artist. Ako ay isang karpintero. Ako ay isang mamamahayag. Isa ko kamagumba. Kami ang tinuod ng mga artista. Awit ng kaya mo to. Isang panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing. Liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Liwanag sa liwanag sa dilim. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing.